Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. No sacred cows. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Mga kasama, kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang. Kanyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kay sa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. Tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Pinaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Kumusta? Isa sa mga pasabog kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaugnay sa hustisya na matagal nang hinahanap at sinisisid ng mga pamilya sa biktimang sabungero. Ayon sa kanya na wala daw umanong palalagbasin ang pamahalaan kahit ano ang estado sa buhay, mayaman, makapangyarihan o ano ang posisyon ay mananagot daw. Tanong, meron tayong busis ng masa. Naniniwala ba kayo na mabigyan ng hustisya ang mga nawawalang sabungero ilalim sa palakad ni Pangulong Bongbong Marcos? Yes or no lang yan, mga kapatid. Pindutin nyo lang yes or no sa ating busis ng masa. At ulitin natin na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay nagpalabas na ng opisyal na pahayag kaugnay nitong online gambling. At sa pahayag ng mga obispo, sila ay lubos na bahala umano sapagkat para bang bagong virus ang lumitaw sa ating bansa na itong salot na ito ay sumisira sa mga individual pati na sa pamilya. At hindi lang sa pamilya, pati na sa lipunan. Kung mapansin ninyo, ayon sa mga obispo, tahimik lang umano pero kumakalat at nagdulot ng malawakang pagkaalipin. At ang salot na ito, mga kapatid,
ay ang tinatawag nilang online gambling, yung sugal sa internet, na akala natin nakaligtas na ang ating bansa sa pugo, pero ito, sabong. Oh. Daming mga naapektahan dito. At marami ang nagiging addict sa online gambling. At may mga nawala na. So, may mga saksi na tinutukoy nila kung sino ang nasa likod at sino ang yung mga pulis na dumukot. Sa pagkakaalam ko, mahigit 100 yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan, simula sa Witing hanggang sa itong missing sa Bungero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Ako naman sana dalhin hanggang libingan ang sekreto namin dalawa. Ang problema, pamilya na ang pinag-uusapan dito. Ang gusto niya patayin mag-ina ko. Hindi mo ba alam? Tumawag sa akin si Boss Atong. Binibigyan lang ang isang ulo nyo na 5,000 isang ulo. Nung pinakita sa amin yung picture is si paghangaan po. Paghangaan? Saan si paghangaan? Tumayo ka nga. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. So, isa lang yon sa pulis na tinutukoy at meron pang isa. Yun daw ay nagpakilala na NBI nung dinampot ang isa sa mga nawawalang sa Bungero. Bahagi dito mga kapatid, ito ang bahagi sa Senate investigation. Yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Bolter. Tumawag siya kay Boss. Sa ating katanungan para sa busis ng masa, merong 47 bumoto na. Naniniwala ba kayo na mabigyan ng hostisya ang mga nawawalang sa Bungero ilalim sa palakad ni Pangulong Bongbong Marcos? May 88% yes, 12% no. Okay, tuloy natin itong saksing ito. Sa Atong, kung hindi, matitiklop na kayo noon. Si po daw Mayor Bolter ay may kaugnayan po sa kanila. Kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kagad. Isa lang na-identify ninyo? Itong si Navarrete lang. Actually po, nagsalita din po ako doon na yung warrant, nagbigay ng warrant. Ito ang misis sa dinampot na ang tinutukoy mga pulis, nagpakilala daw umanong NBI. Lahat po kami, alam namin yung shape, kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Kaya po, na-identify namin is, nung pinakita sa amin yung picture is si paghangaan po. Paghangaan? Saan si paghangaan? Tumayo ka nga. Mayo ka. Anong ginawa niya? Lahat po kami kasi nung nagbigay ng pictures, Oh, wala pong alinlangan na tinuro namin. tinuro niyo siya. Opo. Pinakita ko rin po doon sa kasama naming minor sa bahay. Ganon din po. Gusto ko lang din po na after 7 months, ngayon po, makapagsalita siya at para lang po marinig din namin dahil siya lang, may tao po doon nagsasalita na leader. Yun yung tingin namin. So, kasi sa taas, sa shape, sa katawan, gusto ko lang din pong makapagsalita din po siya. Senator. Apo. Yes po. Paghangaan, umupo ka. Ilang years ka ng pulis? 12 years, sir. Ha? 12 years po. 12 years, sir. 12 years? Yes, sir. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Police Staff Sergeant.
Elvis, matagal ka na sa intelligence? Palipat-lipat, sir. Minsan mobile driver, minsan intelligence, sir. Ilang years ka na dyan sa PIB? Almost 1.5 years, sir. 1.5 years. Yes, sir. Thank you. Paano mo na-remember? Paano mo ano mo siya Nung na-identify? nag-report po ako sa police, Ha? nung nag-report po ako sa police sa San Pablo, Okay? nandun po sa police report na sinabi ko po na mamumukhaan ko that time kasi medyo, ngayon sinabi ko po din yung shape, kasi po nagbababa ng mask kung nagbigla po kasi magsisingkin sa'yo pag bigla mong nakita yung tao, tulad po ni Honey, nag-ano sa kanya. Tapos, nung pinakita nga po sa akin yung pictures, na ituro ko. Tapos, nung pinakita ko sa kanila, lahat sila kinabahan. Kahit po yung kapatid ko umiiyak. Ba't, ayun yun ah. Kaya po, sabi ko, ba't pare-pareho kami? Ngayon gusto po namin makita in person. Talaga. At magsalita rin po siya. Kung marirecall pa po namin yun. Ano ba lang sinabi niya? Anong sinabi niya na warrant? Opo. Kita? Ano yung sinabi? Yan, ginaganan lang po niya yung warrant. Sabi niya, may warrant kami, NBI kami. Okay, Mr. Chairman. Ano pangalan nila? Mr. Paghangaan, sir. Parganan? Paghangaan. Paghangaan po. Paghangaan. Okay, Staff Sergeant Paghangaan. Nasaan ka August 30? Then, Sir, nung August 30, 21, sir, nag-deliver po ako ng sabon, sir, sa Pila, Laguna. Meron po ako dito ang katunayan ng resibo, sir. Mga oras ng conversation namin, sir, sa text. Ng oras ay tumatama, sir, sa August 30, sir, 2021, 9:16 a.m., sir. Nag-deliver po ako ng sabon sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura ang conversation namin nung kausap ko, sir. Andito po, sir, yung resibo ko, sir. August 30, sir, 2021. anyway, is there a representative of the National Bureau of Investigation here? Si Director Listor is here? No. All right, Mr. Chairman, kung ako NBI, magwawala ako rito. Eh, ginamit ang pangalan nyo eh. I'm sure hindi kayo natutuwa. Oh, And you can always be able to... mga pulis pa ang gumagamit sa NBI, ha? investigate the alibis being mentioned, di ba? All right, thank you. Thank you, sir. Ano pa po ang ma-share ninyo? Sige. Hello. Nung umalis po sila, yung leader po nila, may binanggit po siya na word. Ang sabi po niya na move out. Tapos nagganto pa po siya ng kamay. Move out. Opo. Sabi move out. Nagganon pa po siya ng kamay. Mga kwan yan, mga military term yan. Tactical terms yan ng military or police terms. Move out. Yan yung command pag mag-withdraw. Kasi tapos Withdraw or po, move out. tapos po yung pagsalita po niya nun, siya na lang po kasi din na huling lumabas eh. Tapos sinundan po namin siya nung pinsan ko, nahingi po kami ng cellphone, tapos kinakatok pa po namin siya sa sasakyan, hindi po niya kami pinapansin. Pinagsaraduhan pa po niya kami ng pinto ng sasakyan na napakalakas. Sir, doon po kami nagtataka na bumanggit sila ng Batangas. Puntahan nyo sa Batangas. Tapos biglang, Manila tough. Kaya kami, akala talaga namin NBI para mapuntahan. Masundan po. Kaya lang, wala na pong tumawag. Akala pa po namin is may ransom. Mr. Chairman, Yes, sir. kay Princess lang, before the incident, Yes. wala bang nabanggit sa iyo yung mister mo na meron siyang problema sa pagiging master agent, sa trabaho, sa isabo? Basta Sunday night po is
tinatanong ko siya, may problema ba? Kasi hindi na po siya, feeling ko talaga may pakiramdam po ako na hindi na siya, hindi, ano yun, balisado, parang, Balisa siya. balisa. Okay. That day or the day before? Sunday Ilang araw po na, yun. yun lang araw na yun before. Opo, Okay. Sunday night. And may mga tumatawag sa phone sa kanya. Kaya lang, ano po yun hindi, mas magsasabi pa yun sa ibang tao kaysa sa akin. Kaya po, sabi ko, may problema ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, wala. Basta ang sinabi lang po niya sa akin is, i-clear niya yung name niya. Ayun. Doon na Clear po. niya yung name niya. Opo. And nagtataka din po ako kasi Monday, alam po ng mga papasok doon na umaalis na po siya ng Monday sa bahay. Umuwi na po siya ng Manila. Kaya po bago siya umalis, ayun, naunahan na siya. Nasaan na yung cellphone niya? Ayun po, wala pa rin hanggang ngayon. Kinuha lang po yung mga numbers. Kasama rin sa kinuha? Opo, lahat po. Lahat cellphone namin sa bahay. Alright, thank you, Mr. Chan. Thank you, sir. Ano, okay na kayo? Sabi na niyo lahat? Maituro lang po sana kung saan nilagay, sir. Ha? Maituro lang po sana. Alam ko po may nasa paalam nito. Kung saan dinala, yun na lang po para matapos na tayo. Ituro niyo na lang para at least may closure. Ang hirap. Sobrang hirap nitong pinagdadaanan namin. Dahil pa po namin, hindi kami namatayan. Araw-araw hanggang kailan po kami maghihintay. Ituro niyo na lang po. Alam kong may nakakaalam nito. Sige na po. May mga naiwan po eh. Sa ngayon, wala makapagturo sa inyo. Dahil yung May mga inakusahan ninyo, scammer po. Senator, may mga scammer, may mga nagte-text, alam daw nila. May mga willing natatakot. Yung iba, pera. Diyos ko, kami na nga po yung biktima. Kami pa yung ginaganito. Grabe. Tapos ngayon, hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin after this ko. Matatakot ba kami? Senator, security po ba kailangan namin? Ang hirap po nung kami na yung biktima. Kami pa yung nabubuhay sa lungkot, sa takot. Nag-uusapan po ng lahat. Ordinaryong tao lang po kami. Ang hirap po lumabas ng bahay na hindi mo alam na delikado kayo, mga kaibigan, wala. Umiiwas kahit sino dahil delikado daw. Kanino kami dapat mag-ingat, Senator? huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-imbestiga dito para mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Huwag kayo matakot. Kahit sino ng tao na yan na nasa likuran ng pagkawala ng inyong mahal sa buhay, may buhay rin yan. Hindi niya matatakot rin yan. Pareho lang tayo, tao sa mundo. Dadaan lang tayo dito sa mundo. Kaya, dapat huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Sinasabi ko sa iyo, andito pa rin ang gobyerno. Kahit na part of the government yung akusado ninyo, ang ibang akusado ninyo ay mga membro ng Philippine National Police, hindi po sila ang buong gobyerno. Meron pa rin part ng gobyerno na maaasahan ninyo. Kaya huwag kayong matakot, andito pa kami. Witness Protection Program po ay i-apply namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Andito si Senate President, hindi kayo pabayaan. Siya mag-firma ng request for... Tataka na lang po kayo yung piggy bank kasi talagang walang-wala talaga. Talagang inano nila, oh. May dugo pa nga po yun, hindi ko na alam yung piggy bank na yun kung nasaan. Kasi po, ginano nila yung pera, imbis na buhatin nila. Kaya, dumugo pa yung kamay nung isa. Ninakaw nila ang mga kagamitan. Grabe, kaya kailangan ng pera nung kumuha, pero sana ibalik niyo na lang po yung tao kahit kinuha niyo ng lahat. Eh. Yung tao po, yung buhay ng taong importante. Grabe. Tama yung sabi ni Senator De La Rosa. May matakot. Una, pag may nangyari sa inyo, alam na natin kung sino hahabulin. So, kailangan pang may mangyari. Pagkatapos hahabulin, dapat talaga linisan itong mga pulis na
sangkot sa ganitong uri ng krimen. Hindi sila loko-loko, nagagalaw pa ng kahit ano. But anyway, we'll make sure. I'll order the Sergeant at Arms to give you security doon sa inyo. Thank you po. Hanggang hindi natin nasusolve itong asunto na to. Yung mga naririnig kasi natin, medyo baka gustong pagbutihan ng mga... Naitulong din naman po si John Lasco sa part ng online kaya humihingi rin po kami ng tulong sa mismong head niyan. Kay Mr. Ang. Kay Mr. Ato. Baka po sakaling matutulungan niya rin kami. Oo. Sir. Well, kung ano may tutulong sa pamilya, tutulong naman kami. I mean, Pati naman sa... Investigation. sabi lang na tutulong kami sa inyo. Wala naman. Maraming salamat, Mr. Atong Ang. No second. So, tutulong daw umano sila si Atong Ang. At nauna nang isinapubliko sa mama ni John Lasco natapos sa nagsagawa ng break ang hearing na ito, pinatawag umano sila sa isang silid at nag-offer umano si Ang para sa mga biktima at di nila tinanggap. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case doon. Ang mga kasama, kaya po kami nandito, kaya ako nandito, nag-file kami ng kaso against sa isang tao na ina-accuse kami, ina-accuse ako at ang mga kasama ko ng kung ano-ano, puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako, gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tingnan nyo na lang, isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ng ina-accuse niya rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse niya, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman, iniimbestigahan ko, naman ng ating kapulisan, sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami na dito na nga ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, nakakaroon naman ng kaso, nakakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ka, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano-ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya. May politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So, yun lang masasabi ko na. Ikaw ang tinuturong master. Ano ba nangyari? May away ba kayo or what? Well, ang ano talaga nito, ang punot dulo talaga nito, pera eh. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi na lang, kagabi lang to, may tumawag sa isang kasama namin na sa group namin. Meron kami si Group A, Group B. Tapos gano'n eh. Tinawagan daw siya kagabi, ni Brown na naman. Ang sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Isang partner namin. Sabi gano'n, tulungan daw si Don kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. Yun ang sinabi niya kagabi. So, lahat tinatawagan. Si Gretchen, tinatawagan sinasama na si Gretchen. Humihingi nung time na humihingi ng pangkampanya yung asawa. Tapos tinawagan din ni Brown. Kinausap din ni Don. Tapos humihingi ng papanganak. Ang dami sinasabi. Nung binlock siya, kasama na naman sa kawalang yan na sinasabi niya. So, ang grupo namin, lahat tinatawagan na isa-isa, nag-extort eh. Akala yata niya, pagkatapos magsalita na kung ano-anong kalokohan, pwede na siyang biglang aalis pag nakuha niya ang pera eh. Yun ang problema eh. What is your message dun sa mga families ng missing Sabuneros na apparently galit na sa inyo kasi kayo yung tinuturong master? Anong message nyo sa kanila? Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbis niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kaming kinalaman lahat dyan. Kaparehon, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabang.
Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya, wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag kung ano, hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Sir, just to clarify, ano papel ni Brown? Sino si Brown? Si Brown, Group B, si Brown. Sila talagang pareho sila na Bisaya, hindi ko, malalaman nyo rin in the future sa investigasyon kung anong papel ni Brown sa kanila. Pero sir, ba't kailangan ng offer mo sila ng ganong presyo sa inyo? Or kapalit na ng pagkatal niya? Bakit may katotohanan po na sinabi? Isa-isa tinatawagan nila, hinihingan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone conversation, may telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Anong pangalan ni Brown? Anong complete name? Alan Bantiles. Yun. Nagsampa sila ng kaso. Ito ay matapos lumabas si Dondon Patidungan at nagpa-interview pa siya sa iba't ibang media. So, ito bahagi sa interview ni Ted Pailon kay Dondon. Sa iyong pagkakataon na ibinigay sa aming programa, pwede ba kitang tawagin Dondon? Yes, sir. Okay lang po. Sige. Salamat, Don. Don, pasensya ka na kasi limitado rin yung ating oras. Gusto ko lamang sanang mag-focus muna dito sa isa pang importanteng bagay muna para natin mas maunawaan ang sitwasyon ngayon dito nga sa iyong kasong kinakaharap. Ito bang affidavit mo tungkol dito sa iyong salaysay sa pagkawala ng mga sabungero ay buo na at naisumite na sa DOJ? Ano ba ang sitwasyon nito? Sa ngayon, inaayos na yan at nasa kampo na ng CIDJ. Okay. So, when you say inaayos, ito ba'y napirmahan mo na, Don? Mayroon lang kulang ng konti. Itong araw na to, kailangan ko na pirmahan po yan para maipasa na rin doon sa DOJ. Sige. Bakit mukhang natagalan ang pagbuo nitong affidavit? Magmula nung kailan ka ba nagdesisyon na lumantad na at ikaw mo magsabi ng katotohanan? Noong February pa po. Noong pang February. Oo. Kasi ngayon July na. So, ano bang kwento doon, Don, kung bakit ngayong July, actually July 4 ngayon, hindi pa finalize yung ating affidavit? Ano ba mga kadahilanan kung sakasakali man, Don? Sa ano lang, at medyo kasi putol, pagaling kasi dito sa akin at hindi ko na alam kung anong pinagagawa na ng pulis ko doon sa Talisay, Batangas, sa Talik. Pakiulit lang, anong dahil? So, sa interview ito, di pa sinimulan ang pagsisi doon sa Talik. Ilan, Don? Iniimbestigahan pa na sinusipan na maayos ng mga CIDJ, gawa ng may kakulangan lang yung aking mga dokumento na sinubmit. So, nangangahulugan na nagsumiti ka na ng mga dokumento, ebidensya ba ito may matatawag doon at they verified first bago ka makabuo ng affidavit? Yes, sir. Totoo bang nakaharap mo na si Secretary Remulla dati? Opo, sir. Totoo po yun. Oo. Pwede bang mamarapatin mo lang? Mga kailan kaya ito at nung panahong yun, ano naman ang napag-usapan kaya ninyo? Ang sabi lang sa akin noon at buuin lang ng kampo ko yung mga dokumento at nakita naman yan na may basihan naman yung aking sinasabi at doon sa aking papel. Yung sinasabi mo na mga dokumento at ebidensya, kasama ba dito yung binanggit mo sa panayam din kahapon ni Ma'am Cheryl Cosim na USB? Yes, sir. Kasama po yung USB, yung pagdukot nila kaya John Lasco. Okay. Ano ang laman talaga nung USB, Don? Yung si John Lasco po.
Yung pagdukot sa kanya at yung pag-iimbestiga sa kanya bago siya pinatay. Oo. Yung USB na iyon, sino ang kumuha ng video? Yung mga pulis. Yung mga pulis na rin po. Mismong pulis na na dumukot sa kanya. Pwede ba namin malaman lang June, bago natin tunghayan tong kaso nitong ang si Lasco na nakapanayam din namin yung kamag-anak niya kamakailan lamang. Itong focus lang muna natin doon sa 34 na mga sabungero na nawawala nga per record, bagamat sinasabi mo nga na higit 100 na mga sabungero ang umano ay pinatay at nawawala nga ngayon. Sa mga 34 ngayon na deklaradong sabungero na may naghahanap ng mga kapamilya, ilan doon ang merong kang personal knowledge? Lahat po yan, may personal knowledge po ako. Dito, established ni Tid Pailon ang personal knowledge ni Dondon at tumindig bilang saksi. So, kung personal knowledge, may alam ba siya sa yung pagpatay mismo sa mga biktima? Ako mismo ang kinausap na ni Eric De La Rosa. Kasi si Eric De La Rosa, siya po ang nagmumonitor doon sa screen kung saan nakikita yung panunyupi. Tinatawag sa akin ni Eric De La Rosa at tinatawag ko rin kay Mr. Atong Ang. Pag sinabi at sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yung gagawin mo dyan. So pakituloy lang ang kwento. Pwede ba tayo mag-specific lang dito para lang alam mo yon sa mga may duda sa iyo, sa mga sabi mo nga sinisira na ang kredibilidad, para lang tayo mag-specific na kaso. Halimbawa kasi itong mga cases ngayon, itong nawawalang sabungero, may mga lugar kung saan sila huling nakita. Dito ba sa kaso halimbawa nitong mga taga San Jose del Monte, Bulacan na napunta diyan sa arena sa Santa Cruz, Laguna, may mga maaari ka bang ikwento yung paano ang nangyari? Sino ang dumukot? Nung dinukot sila, paano tumawag sa iyo? Saan dinala? Etc. Sa totoo na, si Eric De La Rosa, siya nakamonitor sa screen. Doon nakikita yung pandaraya. Pagkatapos niyan, itatawag niya sa akin at pinapaalam ko rin kay Mr. Atong Ang. At pag sabi ni Mr. Atong Ang, alam mo na yan, ang call sign kasi nung pinaka-team leader ay si Bito. Tawagan mo si Bito. Then pagkatapos itinatawag ko kay Bito, kinakausap ko din naman yung mga tao na may reklamo lang sa inyo. Naputol ba yung linya? Okay, yun ang bahagi. At lumitaw yung pangalan ni General Estumo. Kaya si General Estumo nagpa-interview din. No? Although hindi siya pinahintulutan sa kanyang abogado na magpa-interview, pero para linisin at sagutin yung akusasyon, nagpa-interview siya. At niribat naman yon ni Dondon Patidungan. Si Estumo, alpa yan. Sa membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estumo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy ang lumutang na pangalan yan. May monthly yan sila. Is alpa nga. Pag sinabing alpa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo. Siguro hati-hati sila sa 70 million aman. Ngayon, yan si General Estumo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dondon Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Personal opinion ko lang ito, no? Ito si Alex Totoy kasi ang galing magawa ng kwento. Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Pero kay Charlie, kay Atong Ang, kayo ba may personal na relasyon, connection? Kaibigan nyo ba siya? Magkaibigan ba kayo? Magkakilala kayo? Ba kayo? Okay. Naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Okay. First time ko lang siya nakilala. Siyempre, nahingi ng tulong. Actually, aminin ko,
nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 beating station sa General Santos City. Kaya kung patunayan, nakasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang 3 kayo naghati-hati dyan. 3 yan sila naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Takoy. Kaso lang, ito si General Istomo, lubog to. Pag ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Paano niya sabihin na wala siyang alam sa sabong? Una, bakit mayroon siyang betting station? Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atungang. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Ngayon, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atungang. Bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atungang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atungang mabait, walang ginawang kalukuhan? Nakikita ko, parang defense counsel na siya ni Mr. Atungang. Marami ang nagulat sa mga bagong revelasyon ng whistleblower na si Dondon Patidongan kaugnay sa kontrobersya ng mga nawawalang sabungero. Isang taktika raw upang itago ang tunay na mga nasa likod ng operasyon. Katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, 3 yan sila naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Takoy. Kaso lang, ito si General Istomo, lubog to. Pag ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. Kasama siya sa Alpha talaga. Dahil katulad ng sinabi niya na hindi daw kami magkakilala. Nung panahon ng Colonel pa siya noon, si Lito Gira, ang ano niya, yung tao niya. Gawa ng nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atungang, kilala ko na siya dyan. Dahil yan, isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atungang. Pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutosan, itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang, naririnig ko na yung pangalan niya. Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang inuutosan ni Mr. Atungang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukes. Yan, doon ko nakilala yan si Lito Gira sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Ngunit sa isang panayam ng DZRH, itinanggi ito ni General Istomo. Aniya, hindi niya personal na kilala si Atong Ang. Bagamat inamin niyang minsan niyang nilapitan si Ang noong siya pa'y Regional Director ng Bicol Region para raw humingi ng tulong dahil nais ng kanyang mga anak na magtayo ng isabong betting station. Pero hanggang doon lang daw ang naging ugnayan nila. Nag-decide po ako na mag-interview para maklarify yung mga sinasabi ng ating itong whistleblower na si Alex Totoy. Actually, 3 issue ang gusto kong i-clarify dito. Una, parang sinasabit ako sa missing sabungero na yan. Yeah po. Pangalawa, yung sinasabi niyang member daw po ako ng Alpha Group. Then, pangatlo, yung pinapatay ko raw siya. Unahin ko yung first issue. Sige po. Dinadawit po ako sa missing sabungero. Kung mapansin natin, nangyari yung insidente na yan noong 2021. Parang napaka-imposible because during that time, I was the regional director of Bicol Region. Saka kung mapansin natin, yung mga binabanggit niya mga pulis, halos assign lahat sa Calabar Zone. Siguro maniniwala tayo na involved ako sa missing sabungero na yun. Kung mayroong mga involved, mga pulis, galing ng Bicol Region. Hindi po ako naging hepe ng Calabar Zone. Yan ang bahagi sa sagot ni General Istomo at ulitin natin na sa zona kanina ni Pangulong Bongbong Marcos, ito'y nabanggit. Si Istomo, Alpha yan. Ito mo na. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal.
Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. At sa ating busis ng masa katanungan, naniwala ba kayo na mabigyan ng hostisya ang mga nawalang sabungero ilalim sa palakad, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Merong 147 bumoto at 86% yes, 14% no. So, abangan natin ano ba ang hantungan nitong mainit na issue kaugnay sa online gambling na nagiging parang bagong salot o virus na sumisira hindi lang sa pamilya, pati na sa ating lipunan. At ilang mga individual na nagiging addict sa online gambling. At hindi lang nagiging addict, meron ng buhay na nawala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod, Brad Rindel Talibong. Bye-bye.